Ito ang pinakabagong adventure scooter na nilabas ng QG Motor ngayong taon. At ngayong araw ay sisilipin natin ang pinakabagong ATR 160. Gaano nga ba kaganda ang motor na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Pagdating dito sa design ng kanyang headlight, very attractive mga ka-LM. Makikita pa lang natin dito sa kanyang daytime running light, ayan oh, napaka-aggressive. Lalong-lalo na kapag inyong tinignan at nilapitan itong kanyang main light dahil ito po ay mayroong dual projector lamp. Ang kagandahan nito mga ka-LM, nakakapagbigay po yan ng high visibility dahil nga po napakaliwanag ng buga ng kanyang ilaw. At dito naman po sa gitna, makikita natin na parang may touch siya ng pagka-Aerox design dito. Itong kanyang pagka B-shape dito sa gitna. At the same time, may makikita po tayo rito na decal na apple green. So ang lamig sa ating mga mata. Ang ganda ng kanyang color combination. Very minimalist lang yung nilagay nilang decal. At napakaganda rin itong nagsilbing kanyang parang ngipin dito sa harap, so nagkaroon ng partition dito sa gitna, so napakatulis din, sharp yung kanyang edges. And then ito naman po is parang matte black color yung pagkaka finish nito. And then dito naman po sa taas, makikita natin dito itong kanyang windshield. So ang kagandahan nito mga ka-LM is adjustable po ito, so pwede nyo po itong i-adjust depende po sa inyong riding preparation. At the same time, dito sa gitna may makikita po tayo rito na nakalagay is QG Motor in white color. So ito po yung kanyang trademark purposes for ownership, nandirito sa gitna. Mapunta naman tayo dito sa kanyang turn signals. Ayan oh. So the same dun sa ating Honda ADB 160. So ang ganda na rin ng pagkakaposisyon nitong kanyang turn signals kasi nga po very visible yan. Anyway, LED na po lahat ng mga ginamit niya pagdating po sa kanyang lighting system. And then dito naman po sa taas may makikita po tayo dito na FI, and then nakalagay po is idling stop. At mapunta naman po tayo dito sa kanyang side cover. So napakalaki, naka-emboss tong part na to mga ka-LM. At the same time, agaw pansin itong bilog na nandirito sa gitna. Dahil nga po, makikita natin dito is may logo po rito na Q. Ayan o, chrome color. Tapos dito po sa ibaba is QG Motor. Ayan, napakaganda talaga na itong emblem na to. The same time, nagkaroon po siya rito ng apple green na decal. Ayan o. At the same time, nahahati po sa dalawa itong kanyang colors, which is nagkaroon po siya rito ng dual tone color combination, kaya talagang very attractive yung pagkaka-design. And then mapunta naman tayo dito sa kanyang front suspension. Ayan mga ka-LM oh, grabe, napakaganda nitong kanyang inverted telescopic fork. So ngayon lang ako nakakita mga ka-LM ng adventure scooter sa 160cc na talagang nilagyan nila ng mabibigat na mga parts. Like this, mapapansin nyo mga ka-LM, inverted telescopic fork, napakaganda talaga nito. At the same time, gold color mga ka-LM, talagang very attractive sa ating mga mata. At naman dito, may makikita tayo dito na light reflector. So added visibility naman yan pagdating sa gabi. And then napakaganda rin ang pagkaka-design nitong kanyang front fender. Ayan oh, nagkaroon siya ng mga edges dito. At the same time, may mga naka-emboss na mga parts. And then dito naman may nakikita tayo rito na nakalagay is TCS. So meaning to say mga ka-LM, ito pong ating pinakabagong adventure scooter ay meron na pong traction control system. So ang kagandahan naman nito mga ka-LM, ito pong traction control natin, ito po yung nagbibigay ng highest stability sa ating motor. Dahil malaking bagay po ito pagdating sa mga cornering at sa mga madudulas na daanan. At pagdating naman po rito sa kanyang braking system, napakaganda nitong kanyang rotor disc brake mga ka-LM, napakakapal. At the same time, equipped po ito ng 2-pot caliper. And then nakalagay po rito is QG Motor in chrome color. And then black color naman po itong kanyang pot caliper. At ang nakakabighani dito mga ka-LM, mostly kasi na nakikita natin sa mga adventure scooter is gumagamit sila ng mags. Pero itong isang ito mga ka-LM talagang very attractive dahil nga makikita natin na naka-rimset to, napakaganda. So talagang ito talaga bigatin, talagang masasabi natin na isang adventure scooter to kasi yung ginagamit niya is rim type. At the same time, syempre napakaganda rin ng kanyang gulong dahil ito po ay semi-dual purpose pattern tires. Kaya stock
from casa mga ka-LM, paglabas nito, pwede nyo na agad gamitin pang on and off-road condition. So talagang napakaganda nitong kanilang QG motor. Mapunta naman tayo rito sa kanyang meter panel display. Ayan, so mapapansin natin mga ka-LM, nagkaroon po siya rito ng header. So syempre protection natin sa sunlight, sa direct sunlight, para just in case mas makita natin ng malinaw itong kanyang meter panel display. Well anyway, ito pong ating QG Motor ATR160 ay equipped with keyless system. Ayan o. So makikita naman natin, pa-remote na lang po tayo kapag bubuksan natin at i-activate itong ating scooter. Ayan, so nandito po yung kanyang remote. At the same time, meron po itong backup na mechanical key. So pwede po natin siyang gamitan ng mechanical key just in case man po na nalobat itong ating keyless system. Ngayon naman i-activate natin, susubukan nating buksan para maipakita ko sa inyo kung ano po yung mga detailed information na maaari nyong makita dito po sa kanyang napakagandang meter panel display. So activate lang po natin, pindutin lang po natin itong on. So narinig naman po natin, nag-activate na po siya. And then ipupush lang po natin to and then select lang po natin siya rito sa on. So ayan, QG motor. Yun oh. Napakaganda nitong kanyang meter panel display mga ka-LM, first impression. Kasi nga ito ay colored. Unlike the others na black and white pa lang. Ngayon naman mga ka-LM, titignan natin kung ano pa yung mga other features na makikita natin dito. Anyway, mayroon po itong selector. So nandirito po. Ito po yung enter and then yung select. Ngayon pindutin po natin itong enter. So yan po yung mga interface na lumabas. So unang-una ito pong interface. So pag ating sinelect mga ka-LM, makikita po natin dyan, mayroon din po tayong clock, brightness, unit, information, mobile Bluetooth, tire pressure, at the same time, traction control. Ngayon, unahin natin itong interface. So select po natin, enter. Ayan, so mayroon po tayong 3 types na pwedeng pagpilian pagdating po sa ating brightness or display. So pwede po tayong automatic, pwede rin naman tayong night mode and then daylight mode. So depende sa inyong riding preparation. And then back naman tayo. Select ulit natin and then enter. So ang susunod dyan is clock. So pwede rin nating i-adjust yan. And then yung ating brightness, so enter lang po natin. So pwede pong auto, pwede pong ikaw na po yung mag-select kung gaano kataas yung brightness na gusto mo. Depende sa inyong environments. And then syempre enter ulit natin, mapunta naman tayo dito sa unit. So pwede mo naman po itong i-navigate kung gusto mo is kilometer per hour o di kaya naman po is miles per hour. Dito naman po sa baba nandirito yung kanyang information regarding po dito sa unit. And then back ulit tayo, mobile Bluetooth. Ayan, so enter po natin. So nandirito naman po yung kanyang connection. So ang pinakamagandang connection nito mga ka-LM na isa sa mga nagustuhan kong features nitong motor na ito is yung casting or yung mirroring na tinatawag. So once po na kinonect mo yung inyong mga gadgets like laptop, mobile phones, so lahat po ng mga activities na ginagawa nyo sa inyong mobile phone, tablet or laptop man yan ay maaari niyang i-display dito po sa kanyang meter panel display. So yan po yung tinatawag natin na mirroring. So talagang very exciting yung magkaroon ng QG motor. Napakaganda talaga nitong kanilang ATR160. And then, syempre, just enter select tayo para makita pa natin yung mga added features. Exit. And then, mayroon din po ditong tire pressure. Which is ito naman mga ka-LM, hindi po ito activated. So third party po ito. And then yung pinakahuli is ito pong kanyang traction control. So ang kagandahan nito mga ka-LM, optional. Pwede mo po itong i-close. Ayan o, kitang-kita naman mga ka-LM o. Pwedeng i-close, i-open. So depende po sa inyong pupuntahang lugar. Kung mabuhangin, madulas, so open nyo po yan. Ayan, open siya. Para hindi po madulas yung inyong motorcycle. Ngayon naman, kung wet naman yung daan, di ba summer, mas mabuti close na lang natin yan. And then, nandyan po lahat ng mga information na pwede nating makita dito sa motor na ito. So talagang napaka-exciting. Anyway, mapunta naman tayo dito sa kanyang mga button. So dito naman makikita natin yung kanyang pass switch. Ayan o, pass switch. Dito naman po yung kanyang selector para po dito sa kanyang meter panel display. Nandito naman ang kanyang high beam and low beam, ang kanyang turn signal selector at ang kanyang horn. Ayun oh. Isa pa.
Oy. At dito sa gitna may makikita po tayo rito na QG motor. At napakaganda nitong kanyang naked handlebar. Talagang flawless. Napakalinis tignan. At sa kabila naman, nandito naman itong kanyang auto stop start system. So ang kagandahan po nito pagdating sa mga traffic situation, ito pong kanyang auto stop start system ay automatic pong namamatay ang engine ng ating makina sa loob po ng 3 to 5 seconds. At kapag in-accelerate mo na po ang inyong throttle, automatic pong magbubukas ang ating motor. So sa ganoong paraan mga ka-LM ay nakakasave po tayo ng more fuel at the same time lesser emission. At nandito naman ang kanyang hazard. Ayan oh. Kikita nyo naman mga ka-LM, nag-hazard yan. Napakaganda. At nandito naman po sa ibaba ang kanyang electric starter. And then nandito naman po ang kanyang front brake at ang kanyang rear brake. Anyway mga ka-LM, idadagdag ko lang, makikita natin dito na mayroon po itong adjuster. So depende po kung halimbawa ikaw malaki yung kamay mo, pwede mo itong i-adjust. At pag hiniram naman po ng mas maliit sa'yo, pwede mo rin po itong i-adjust, depende po sa distance na gusto mo. At the same time, mayroon po tayong makikita dito na park brake lock. So ito naman mga ka-LM, magagamit mo naman to kapag magpa-park ka naman sa mga sa mga downhill or uphill para maiwasan po natin na mag-skid yung ating motorsiklo sa pagkakapark. At mapunta naman tayo dito sa kanyang footrest. So dito sa kanyang footrest mga ka-LM, ayan o, rubber yung ginamit nila rito. So tikto, napakadikit sa ating mga paa. So enough naman po siya, sasakyan natin mamaya para makita natin kung fit ba. And then mayroon din po siya ritong footboard extension. And then napakaganda nitong kanyang side cover mga ka-LM ha. So nagkaroon po siya rito ng 3-tone color combination. So itong part na to is glossy black. And then parang silver na matte finish. At the same time glossy chrome color naman po itong kanyang plastic pala ito. So napakaganda ng kanyang color combination. At nagkaroon pa po siya rito ng touch ng apple green. So kitang kita naman natin, napakalamig sa ating mga mata. Ngayon going back dito sa kanyang footrest, ayan. So kitang kita nyo naman itong ating paa mga ka-LM. So saktong sakto lang naman, ayun o, mayroon pang space na maliit. At the same time footrest extension, ayan o, pwede po nating iunat ang ating paa kung halimbawa man malayo yung biyahe para hindi po tayo mangalay. And then dito naman po sa gitna, nandito naman po itong kanyang fuel tank. Ayan o. So buksan natin mga ka-LM para makita natin itong kanyang fuel tank. So syempre isi-select lang din po natin yan. Dito lang po tayo sa open. And then ito po yung selector kung anong gusto mong buksan. So since fuel, pindutin natin ang fuel. Ayan. So bumukas agad mga ka-LM. Anyway mga ka-LM, ito pong ating pinakabagong motor na ito ay mayroon pong 8 liters capacity na fuel tank. Ayan o, mayroon pa siya ritong lalagyan ng cap ng kanyang fuel cap. Ayan o, kapag ikay magpapagas. So ang kagandaan nito mga ka-LM, very accessible. Kasi nga hindi mo na po kailangang tumayo kapag ikaw ay magpapagas. Mapunta naman po tayo dito sa kanyang side cover. Ayan o, napakaganda nitong kanyang side cover mga ka-LM. So may makikita po tayo dito na ATR and then 160 in red color. Ito naman po is chrome color. 3D emblem po ito, kaya talagang napakaganda niyang pagmasdan. And then dito po may nakalagay po rito na QG motor in black color. Ang background po nito is ito pong apple green na decal. And then dito naman po natin makikita itong kanyang pillion step. Ayan o, aluminum, alloy, chrome color. At ngayon naman ay susubukan nating sakyan ang ATR 160 para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Anyway, my height is just around 5'6" at ang ating ATR 160 ay mayroong 770mm. So makikita naman natin medyo lapat po yung aking foot below the ground. Steep toe tayo ng konti, pero very comfortable ito para sa mga 5'6" in height. At para naman po sa mga kababayan natin na medyo hindi katangkaran, pwede naman po tayong magpa-adjust ng ating suspension sa harap at likod. And then dito naman po sa ibaba, nandito naman po itong kanyang side stand. So ang kagandahan naman nito mga ka-LM, equip na po ito ng side stand engine cut-off. So once po na naka-engage itong kanyang side stand, automatic hindi po yan tatakbo or aandar ang ating motorsiklo. So ganung paraan po ay maiiwasan po natin na madisgrasya na pwedeng idulot nitong kanyang side stand. At nandito naman po ang kanyang center stand. At pagdating naman po sa design ng kanyang engine, ayan o, nagkaroon po siya rito ng dual tone color combination. So matte black finish po itong cover na to. And then ito pong cover na to is para po siyang gold, di ko masabi, parang chrome color. At the same time, nakalagay po rito is QG motor. Ayan o, naka-emboss po yan.
And then ito naman po yung kanyang air filter, at ang kagandahan niyan mga ka-LM, may nakalagay dito hybrid. So, paano ba yung hybrid na sinasabi? Anyway mga ka-LM, para sa mga hindi pa nakakaalam, ang hybrid po is mayroon po silang tinatawag ngayon na power assist, which is nanggagaling po mismo yung power, additional power doon po sa kanyang battery. So maaari po nitong dagdagan yung ating torque para mas lalo pa pong lumakas itong ating QG motor na ATR160. At the same time, syempre napakalakas ng kanyang battery. So nakakapag-save po siya ng more fuel kasi nga ina-assist niya po yung ating engine. At the same time, lesser emission din. Kaya yun ang kagandahan ng hybrid. And then mapunta naman po tayo dito sa kanyang grab bar. Ito naman pong kanyang grab bar, ayan oh, napakaganda ng pagkaka-design. So sturdy pills naman po siya. Glossy black yung pagkaka-finish. At mapunta naman tayo dito sa kanyang tail light. Ayan oh. Ang ganda rin ng pagkaka-design, parang B-shape design mga ka-LM. Susubukan nating buksan. So on po natin, just click po itong middle to on. Ayan, so nag-open na po siya. The same time, lagay po natin siya rito sa dulo. Yan. And then, punta tayo ulit dito sa kanyang tail light. Ayan oh. Ganyan siya kaganda mga ka-LM, naka B design. The same time, syempre, napaka-attractive na niya, LED pa yan. And then dito naman po itong kanyang rear fender. So naka-emboss po ito hanggang rito oh, patusok. May nakalagay naman po rito na ADB oh. May touch din dito ng design pala mga ka-LM, kahit matte black color oh. Hindi lang masyadong pansin, pero pag inyong nilapitan ay kitang-kita. Nandirito naman po itong kanyang syempre LED na turn signals. Ayan oh. Napakaganda rin ng pagkaka-design. LED, may tatlo po siya ridyang LED lights. And then dito naman po sa ibaba, nandirito naman po yung additional reflector. At mayroon na din po itong plate light. Ayan oh. Kaya kung mapapansin nyo, very visible itong kanyang plate dito. And then ito na rin po mismo yung kanyang plate holder. Then mapunta naman tayo dito sa kanyang mga shocks. Ayun oh. Napakaganda nitong kanyang built-in na shock mga ka-LM. Dahil ito po ay equipped with dual sub-tank shock absorber. So kung mapapansin nyo, ito po yung kanyang glass or yung baso na tinatawag. Very attractive din kasi yung color, talagang gold color. And then color combination with silver. And then coil spring po na black color. Then mapunta naman tayo dito sa gawing kabila. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ayan, makikita natin mga ka-LM, equip po ito ng flower rotor disc brake with single pot caliper. So ito po ay black color. The same time, talagang napakaganda nitong kanyang rim set. Gold color yan mga ka-LM. And then napakakapal nitong kanyang gulong dito sa likod. At ito po ay mayroong sukat na 130/70-13. At pagdating naman po sa harap, titignan naman natin kung anong sukat yung makikita natin dito. Kasi hindi natin nasilip kanina. So dito po is mayroon po siyang 110/80-14. And then CST tires po yung ginamit dyan. O, talagang bigatin mga ka-LM. Sangka pa. Mapunta naman po tayo dito sa kanyang napakagandang exhaust pipe. Ayan o. Makikita nyo naman mga ka-LM, napakaganda nito. So kanyang tip mga ka-LM is plastic po siya. Ayan, so matte black color. Ganun din po itong kanyang cover. Yung kanya po ditong heat protection guard is aluminum, so silver color. Ang ganda ng pagkaka-color combination kasi dual tone. At mayroon din po siya ritong tire hugger para ma-prevent po natin na tumalsik po yung mga dumi dito po sa part na to ng ating motorcycle. At nandito naman po yung kanyang radiator cover. So meaning to say, pag may radiator itong ating motorcycle is equipped po siya ng liquid cooling system. So ibig sabihin mga ka-LM, nothing to worry about kapag kayo po ay maglo-long rides. Kahit maghapon kayong magbabad sa gitna ng biyahe, walang magiging problema kasi nga po liquid cooling system. Mapunta naman po tayo dito sa kanyang upuan. Napakalapad ng kanyang upuan mga ka-LM. Nagkaroon po siya rito ng dual tone color combination ha. So black color po dito, parang leather type. At the same time, napakaganda oh, parang brown color na silver. Oo, parang silver siya. And then napakaganda kasi kung mapapansin nyo yung stitches niya mga ka-LM. At the same time, itong kanyang pagkakatahi, napakaganda talaga. Talagang premium looks yung kanyang datingan. At the same time, bukod sa makapal, yung comfortability, yung lambot nandirito. Ngayon naman mga ka-LM, susubukan nating buksan itong kanilang underseat compartment para makita natin kung gaano nga ba ito kalaki or kaluwag. Ayan, so pindutin lang po natin itong kanyang seat button. And then, boom, ayan.
Ayan, maluwag din mga ka-LM itong kanyang underseat compartment. Ayan, oh. So hindi lang natin bibigay sa inyo yung specific na sukat, pero malalim na rin po siya. So ang kagandahan kasi nito mga ka-LM, kaya kung bakit naging ganito yung design ng kanilang underseat compartment, dahil nga po napakalaki nitong kanyang battery. So nandirito po siya sa dulo. So kinain po ng battery yung space, other space para sa ating storage. Pero okay lang yon kasi nga po ito naman is napakalaking bagay kasi nga nakakapagbigay ito ng power assist, 'di ba? Mas lumakas yung ating motorcycle, nagkaroon ng additional torque, at the same time nagkaroon po siya ng fuel efficiency, and then least emission, which is good for our environment. So ganun siya kaganda mga ka-LM. At the same time, enough na rin po itong kanyang storage dahil marami na po tayo ritong mailalagay ng mga personal belongings. At ang kagandahan dyan, isa sa mga nagustuhan ko rito mga ka-LM, na nakikita nyo itong kanyang upuan. So hindi siya bumabalik kasi nga equip po siya ng spring. Unlike the others, 'di ba, bumababa. Oh, 'di ba? Pero ito hindi. So talagang ito plus points to para sa akin. So napakaganda talaga nitong kanilang QG motor na adventure scooter, at ito po pala ay ang pinakabagong ART or ATR 160. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang ating pinakabagong QG motor ATR 160 ay mayroong 160 cubic centimeter engine displacement, naka single overhead cam, single cylinder, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 12 kW at 8,500 RPM, habang nakakapagbigay naman ito ng maximum torque na 15 Nm at 6,000 RPM. At ang presyo ng ating pinakabagong QG motor ATR 160 ay nagkakahalaga ng 159,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 31,980 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 5,792 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong kumuha ng motor na ating ni-review for today, ay maaari nyo po silang bisitahin dito po sa Bristol, Dagupan, Pangasinan. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At kapag nagpunta naman po kayo rito, ang kanila pong operation time starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.